Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5801-5820. Kabanata 5801. Ang iba pang apat ay napakalakas din. Naramdaman ni Zovian na ang mga kalaban na pinili niya ay medyo mahina. Sinulyapan ni James ang natitirang apat na kalaban, nakasama ang Bert Olas mula sa isang sekta ng Taybak ng sinaunang Genesis World, Zitlali, at dalawang iba pang hindi kilalang mga lalaki. Bagaman hindi niya alam ang pinagmulan ng dalawang lalaki, masasabi niyang medyo malakas sila. Nakaramdam ng pressure si Zovian. Tiningnan niya si James at sinabi na nag-aalala, pipigilan ko sila ng kaunti habang nakikipag-usap ka sa iba pang apat. Gayunpaman, hindi ako makakabili ng maraming oras. Mas mahusay kang magmadali. Sumagot si James, okay. Haha. Tumawa si Wera at sinabing, dapat kang mabaliw. Partikular na pinili ni Zovian na hamanin ang apat sa kanila. Si Wera, na isa sa kanila, ay nasaktan at walang balak na pag-backdown mula sa hamon. Sinimulan niya ang isang pag-atake laban kay Zovian. Ang iba pang tatlo ay sumunod sa suit at din ang pagkilos. Samantala, ang iba pang apat na sisingilan din kay James. Nasa harapan na nila siya sa isang mata lamang. Nag-atubiling sinabi ni Zitlali, sa una, wala akong balak na labanan ka, James. Malakas ka, at hindi ako maaaring manalo kung lalaban ako mag-isa. Ngunit may pagkakataon kung ang apat sa amin ay sumali sa puwersa. Mahinahon na sinabi ni Bert Olas, gupitan ang kalokohan at patayin na siya. Haha, nag-shock si James sa kanyang mga pahayag. Bago ang iyong kamatayan, bibigyan kita ng karangalan na malaman ang aking pangalan. Makinig ng mabuti, ito ay Tahoma Haberman. Ang isa sa dalawang hindi kilalang lalaki ay nagpakilala sa kanyang sarili at pagkatapos ay sisingilan kay James. Mahinahon na tumayo si James habang lumitaw ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian at nakadikit sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos, hinintay niya na atake si Tahoma. Si Tahoma ay sumabog sa harap ni James at tinawag ang kanyang Taybak. Ang isang makapangyarihang aura ay sumabog mula sa kanyang katawan, at mabilis niyang tinanggal ang kanyang Taybak, pinakawalan ang isang matinding hangarin ng Taybak. Swoosh! Isang nakasisilaw na enerhiya ng Taybak na lumubog kay James. Gayunpaman, si James ay tumayo pa rin nang hindi gumagalaw sa lugar. Ang enerhiya ng Taybak ay tumama sa kanyang katawan. Bukod sa pagkakatitis ng ilang mga hakbang, si James ay hindi nakaranas ng malaking pinsala. Samantala, ang nakapaligid na puwang ay nagsimulang gumuho. Bagaman matagumpay na sinira ng pag-atake ng Tahoma ang mga inskripsyon sa katawan ni James, hindi pa nasaktan si James. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas. Kahit na ang isang powerhouse tulad ng Tahoma ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Nagulat, bulalas ni Tahoma, mapahamak ito. Bakit napakalakas ng kanyang pisikal na katawan? Lumingon si Tahoma sa iba at sumigaw, ano ang hinihintay mo ng tatlo? Ang iba pang tatlo ay agad na naglunsad ng mga pag-atake ng sabay-sabay. Haha, chuckled James. Bigla, isang mahiwagang porma sayon ang naging materialized at enveloped Tahoma. Nadama ni Tahoma ang isang matinding presyon na bumagsak sa kanyang katawan matapos na matrap sa loob ng porma sayon, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang hinimok ang lahat ng kanyang lakas at umungol, break. Ang Taybak ng Tahoma ay namumulaklak ng libo-libong mga ilaw ng Taybak at lumubog sa pagbuo ni James. Ang pinakadakilang kasanayan ni James ay agad na nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Sa isang pag-iisip, agad na inayos ni James ang pagbuo. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga inskripsyon sa loob ng pagbuo ay nagbago sa lakas ng Taybak. Ang energies ng Taybak na tinusok sa hangin, pagbaril patungo sa Tahoma. Hinawakan ni Tahoma ang kanyang mahabang Taybak at isinaaktibo ang isang protection na kalasag. Tandang padamdam. Boom! Ang kanyang protection na kalasag ay hamarang sa energies ng Taybak. Malakas siya.
Nagulat si James na ang pag-atake ng kanyang Porma Sion ay hindi epektibo laban sa Tahoma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5802. Tahoma ay napakalakas. Nahaharap sa gayong kalaban, agad na ginamit ni James ang kanyang Porma Sion. Binago niya ang mga inskripsyon sa loob ng pagbuo sa mga lakas ng Teyvat. Gayunpaman, ang proteksyon na kalasag ng Tahoma ay madaling naharang ang serye ng mga pag-atake. Sa sandaling iyon, maraming mga inskripsyon ang mabilis na nagtipon sa kalangitan at nabuo sa isang napakalaking Teyvat. Ang Teyvat ay nahulog mula sa kalangitan, na naglalayong sa Tahoma. Agad na naramdaman ni Tahoma ang panganib at sinubukan na iwasan ang pag-atake. Boom! Ang napakalaking Teyvat ay kumalas sa proteksyon na kalasag ng Tahoma. Bagaman siya ay nag-dodge sa oras, ang makapangyarihang aura mula sa pag-atake ay sapat na upang magdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Sa isang iglap lamang, ang buong katawan niya ay nababad sa dugo. Samantala, ang iba pang tatlong mga powerhouse ay naglunsad din ng mga pag-atake. Gayunman, iniwasan ni James ang paghaharap sa kanila. Plano niyang ibagsak ang isang kalaban ng paisa-isa. Nag-flash siya sa walang bisa. Iniiwasan ang kanilang walang tigil na pag-atake. Pagkatapos, binago niya muli ang pagbuo. Sa sandaling iyon, ang iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan ay lumitaw sa loob ng pagbuo at nagsimulang pag-atake sa Tahoma. Ang Tahoma ay patuloy na nagdurusa sa mga pinsala, at ang kanyang aura ay nagsimulang hamina. Palam! Ang malamig na tinig ni James ay lumusot sa lugar. Habang ang kanyang tinig ay sumigaw, ang pagbuo ay nagbago sa isang mundo ng Teyvat, at ang maraming mga inscription ay natipon sa energies ng Teyvat. Ang sword energies crisscrossed at inatake ng walang tigil. Sinubukan ni Tahoma ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Gayunpaman, siya ay nasa ilalim ng malakas na presyon mula sa mundo ng Teyvat. Bilang isang resulta, ang bilis ng kanyang paggalaw ay bumaba ng malaki, na ginagawang mahirap na maiwasan ang lahat ng mga pag-atake ng lubusan. Marami sa mga energies ng Teyvat ay tinusok na sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni James ay hindi makasabay sa kanya. Maaari lamang silang manood habang ang pagbuo ay lumulutang sa lugar. Kahit na hindi sila nakulong, maaari pa rin nilang maramdaman ang malakas na puwersa ng Porma Sion. Alam nila kung hindi nila sinira kaagad ang pagbuo ni James, mamamatay si Tahoma. Kung mangyayari iyon, mawawalan sila ng isang malakas na kasama, at ang pagtalo kay James ay magiging mas mahirap. Si Tahoma, na nakulong pa sa loob ng Porma Sion, ay natatakpan ng mga sugat. Siya ay gumagalaw sa napakataas na bilis sa ilalim ng presyon ng mundo ng Teyvat, na mabilis na maubos ang kanyang enerhiya. Ang kanyang dibdib ay umuurong, huminto ng mabigat. Mapahamak ito. Ang Tahoma ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon. Bigla, isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, at siya ay sisingilan sa kalangitan, tinangkang masira ang pagbuo ni James. Gayunpaman, nagbago muli ang pagbuo. Ang Tahoma ay hindi na immobilized sa kalagitnaan ng hangin. Kaagad pagkatapos, ang hindi mabilang na energies ng Teyvat ay lumubog sa kanya at tinusok sa kanyang katawan. Sumabog ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nawawala. Ngumiti si James ng mahina matapos patayin ang Tahoma. Nagulat na siya na ang Tahoma ay nakaligtas ng matagal sa loob ng Porma Sion. Matapos patayin ang kanyang unang kalaban, ikinakalat ni James ang pagbuo. Pagkatapos, mahinahon siyang tumayo sa walang bisa at tiningnan ang iba pang tatlo na hinahabol pa rin siya. Ngumiti siya at sinabi, "Ngayon na patay na si Tahoma, sino ang susunod?" Si James ay walang malasakit, ngunit ang kanyang natitirang mga kalaban ay may solemn na ekspresyon. Nag-aalala ang tatlo sa isa't isa. Natakot si Bert Olaz. Si Tahoma ay isa sa pinakamahusay at halos walang kapantay sa kanyang henerasyon laban sa kanyang mga kapantay. Ang isang tao sa parehong ranggo na siya ay kailangang magbayad ng isang mabigat na presyo upang patayin siya. Maging si Bert Olaz ay hindi tiwala na maaari niyang patayin ang Tahoma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5803. However, Tahoma ay pinatay ni James nang walang kahirap-hirap. Si Zitlali at ang iba pang powerhouse ay natakot. Ngumiti si James ng mahina matapos makita ang kanilang mga ekspresyon. Ang kanyang tingin ay sumiksik sa kanila,
na nag-iisip kung sino ang sasalakay sa susunod. Tiwala siya sa pagpatay sa kanila ng sabay-sabay, kaya't nagpa siyang labanan ang mga ito ng paisa-isa. Nag-iingat si James tungkol kay Bert Olas dahil ang tao ay tila may kasanayan sa landas ng tibak. Si Zitlali, sa kabilang banda, ay isang powerhouse na nabawasan ang kanyang ranggo ng paglilinang upang makapasok sa mundo ng libingan. Lumingon si James sa ibang kalaban. Sensing James' gaze, ang lalaki ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Tiningnan niya sina Bert Olas at Zitlali, pagkatapos ay sabik na sinabi, sa puntong ito sa labanan, wala tayong anumang reserbasyon. Siya ay talagang malakas, at wala sa atin ang maaaring labanan siya lamang. Dapat tayong magtulungan at gamitin ang lahat ng ating lakas upang patayin siya. Ngumiti si James, pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, hindi ko planong gawin ang anumang bagay upang gawin mo pa, Bert Olas, Zitlali. Dapat kayong dalawa ay dapat na lumayo. Matapos kong harapin ang taong ito, patayin natin ang mga mandirigma ng papay. Don't makinig sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay si Nando Brown. Siya rin, ay nabawasan ang kanyang ranggo ng paglilinang upang makapasok sa mundo ng libingan upang maghanap ng mga kayamanan. Siya ay orihinal na isang powerhouse sa ranggo ng Yuriswan Zale, katulad ng sa aktwal na ranggo ng paglilinang ni Slade. Matapos marinig ang mga salita ni James, sina Bert Olas at Zitlali ay tumingin sa isa't isa. Tila lihim na pinag-uusapan nila kung sumunod o hindi. Malubhang sinabi ni Nando, pumayag kaming mapupuksa muna ang dalawang ito. Babalik ka ba sa iyong mga salita? Tumayo si James sa walang bisa, pinapanood ang mga ito ng walang pasubali. Matapos ang isang maikling sandali, tumugon si Zitlali, hindi kami makagambala. Ang buhay at kamatayan ni Nando ay walang kinalaman sa amin. Sinabi rin ni Bert Olas na nakangiting, gawin ang gusto mo. Ikaw, bastards. Galit na galit si Nando. Si Bert Olas at Zitlali ay umatras sa isang ligtas na distansya, na iniwan ang dalawa upang labanan. Si James ay sumulyap sa Zavian, na nakikibahagi sa isang mabangis na labanan. Sa sandaling iyon, siya ay kinubkob ng apat na mga peerless powerhouse. Hawak niya ang kanyang hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng mga primitive na inskripsyon ng Dark World. Gayunpaman, ang kanyang mga kalaban ay matigas, at hindi na niya mas mahaba. Alam ni James na kailangan niyang makitungo kaagad kay Nando, pagkatapos ay nagmamadali upang tulungan si Zavian. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring labanan ang apat na mga powerhouse, kinailangan nilang makahanap ng isang paraan upang pansamantalang itigil ang labanan at maalis muna ang mga mandirigma ng papay. Maaari kang magkaroon ng unang paglipat. Si James ay may isang malakas na aura. Tumingin siya kay Nando, na may isang mabagsik na ekspresyon. Mapahamak ito. Malinaw si Nando. Mabilis niyang pinalipat ang lahat ng kanyang lakas at naglunsad ng pag-atake kay James. Nagpakita siya sa harap ni James sa isang mata at biglang nahati sa 7 clones. Sa pagdaragdag ng kanyang pangunahing katawan, mayroong 8 kalaban. Ang mga clones ay may katulad na auras sa kanyang pangunahing katawan. Si Nando at ang kanyang 7 clones ay agad na sumalakay kay James mula sa iba't ibang direksyon. Napapaligiran si James ng mga parang multo na kamao. Boom! Ang alon ng pag-atake ay kumalas sa paligid. Gayunpaman, lumakad si James sa labas ng mga pag-atake na hindi nasaktan. Sinabi ni James, malakas ka. Sa kasamaang palad, ang aking katawan ay walang talo laban sa mga nasa parehong ranggo o mas mababa kaysa sa akin. Habang nagsasalita, lumakad si James sa basag na walang bisa. Si Nando at ang kanyang mga clones ay may katulad na mga auras, na ginagawang mahirap makilala kung alin ang pangunahing katawan niya. Yamang nahihirapan si James na kilalanin ang pangunahing katawan, nagpasya siyang sirain ang lahat ng mga ito. Sa pag-iisip, tinawag niya muli ang pagbuo. Mabilis na kumalat ang pagbuo, na nakapaligid kay Nando at ang kanyang mga clones. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5804. Nando at ang kanyang mga clones ay sumisigaw at sinabi ng sabay-sabay, walang talo. Walang ganoong bagay, masyadong mahina. Hindi naniniwala si Nando sa kawalan ng kakayahan. Walang sino man sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis ang nang-ahas na mag-claim na walang talo. Kahit na ang isang powerhouse tulad ni Franciscus,
na naabot ang rurok ng ranggo ng Urus Wandale, ay bumagsak at naging isang figure ng kasaysayan. Break. Nando at ang kanyang 8 clones ay agad na nag-fuse, at ang kanyang lakas ay nag-skyrock. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang kamao. Ang pagbuo ni James ay nabasag sa mga inskripsyon at nawala sa kalangitan. Kahanga-hanga, bulong ni James na may bahagyang nakasimangot. Samantala, muling lumitaw ang mga clone ni Nando. Si Nando at ang kanyang mga clones ay tumayo ng walang bisa na may mapaglarong mga ngiti, at pagkatapos ay sinabi nilang mahinahon, ayaw kong gamitin ang aking card ng trumpeta sa lalong madaling panahon, ngunit napakalakas mo. Kung hindi ko ito gagamitin, hindi kita papatayin. Pagkatapos magsalita, si Nando at ang kanyang mga clones ay nakapaligid kay James upang makabuo ng isang porma sayon. Natagpuan ni James ang kanyang sarili sa isang matigas na lugar, hindi makatakas. Hindi mahalaga kung saan niya sinubukan na tumakbo, ang 8 Nandos ay hahabol sa kanya at ilunsad ang mga mabangis na pag-atake. Sa kabila ng mga pagsisikap ni James na hadlangan ang mga pag-atake, ito ay isang pakikibaka dahil siya ay higit pa. Ilang beses siyang tinamaan. Hindi siya nasugatan, ngunit ang malakas na puwersa ay sumisid sa kanyang katawan at naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang enerhiya sa dugo. Nabigo siyang pakalmeyan ang kanyang enerhiya sa dugo sa oras at naglabas ng isang bibig ng dugo. Sa sandaling iyon, ang 8 clones ay pinagsama muli kay Nando. Ang lakas ni Nando ay bumuti ng 8 beses. Isang suntok ang nahulog kay James, at ang kanyang katawan ay sumabog. Bago mapigilan ni James ang puwersa, naghiwalay muli ang katawan ni Nando. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay nawala at lumitaw sa likuran ni James. Itinulak ni Nando ang kanyang mga palad pasulong, at isang malakas na enerhiya ang sumabog. Si James ay agad na nakapaloob sa enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata lamang ng isang mata, siya ay nagtamo ng hindi mabilang na mga pinsala. Nahulog siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Ang lupa ay basag at nabuo sa isang malalim na hukay. Bago pa umakyat si James mula sa hukay, pinagsama muli ang 8 Nandos at lumitaw sa kalangitan. Ang isang mahabang taybak na material sa kamay ni Nando, at pagkatapos ay isang nakakatakot na enerhiya ng taybak na binaril. Ang enerhiya ng taybak na sinisingil mula sa kalangitan, na tinatamaan ang malalim na hukay kung saan nahulog si James. Boom! Ang lupa ay nanginginig, at ang mga bitek ay nagsimulang kumalat sa mundo ng libingan. Ang mga powerhouse na nakikipaglaban sa Zovian sa layo ay agad na napansin ang sitwasyon. Ang kanilang labanan ay hindi napunta sa labis na labis, at sinubukan lamang nila ang bawat isa. Walang sino man ang gumagamit ng kanilang mga trump card o totoong kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, walang tunay na mga kaibigan sa loob ng mundo ng libingan. Lahat ay isang kaaway. Sa makatuwid, nais nilang mapanatili ang kanilang lakas at ay save ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan para sa ibang pagkakataon. Kahit na, si Zovian ay nahihirapan laban sa kanila. Sa sandaling iyon, siya ay natakpan ng mga sugat, at ang kanyang puting balabal ay marumi na pula ng dugo. Lalabas na siya. Paano hindi inaasahan ni Nando? Dahil ginamit niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan, dapat siyang determinado na patayin si James. Ang 4 na mga powerhouse ay nagkakaisa laban kay Zovian at pansamantalang tumigil sa pakikipaglaban. Matapos makita ang Bert Olas at Zitlalina na nakamamanghang sa malayo, pinili agad silang tumabi. Anuman ang kinalabasan ng kanilang labanan, ang nagwagi ay maubos ng enerhiya at marahil ay nasugatan din. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5805. Hayaan silang maubos ang bawat isa. Matapos ang kanilang labanan, hindi na sila magbabante sa amin. Papanoorin muna natin silang lumaban. Ang bawat tao'y pumili ng isang truce upang panoorin ang labanan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Zovian. Nawala siya at na-teleport sa isang sulok ng mundo ng libingan. Matapos kumonsumo ng isang nakapagpapagaling na elixir, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Inaktibo ni Nando ang kanyang supernatural na kapangyarihan at kinuha ang itaas na kamay laban kay James. Ang enerhiya ng taybak ay tumama sa lupa, na nagdulot ng alikabok at basurahan na kumalat sa hangin. Ang iba pang mga powerhouse ay napanood at tinalakay ang labanan.
Kahit na si James ay may isang pambihirang pisikal na katawan, dapat siyang malubhang nasugatan matapos na masaktan ng napakalakas na pag-atake, di ba? Swoosh! Lumipad si James mula sa basurahan at sumugod sa kalangitan. Matapos masaktan ng ilang beses, si James ay nasa isang kakilakilabot na estado. Kahit na, ang kanyang pisikal na katawan ay talagang malakas. Nakakatakot ang pag-atake ni Nando ngunit hindi makitungo sa malaking pinsala sa katawan ni James. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ng dugo ay bumagsak mula sa pagkabigla. Ibinalik ni James ang kanyang buhok at tinapik ang alikabok ng kanyang katawan. Pagkatapos, sinabi niya na nakangiting, kahanga-hanga. Nagdilim ang mukha ni Nando matapos makita si James na hindi nasaktan. Ang kanyang lakas ay napabuti ang 8 beses, ngunit nabigo pa rin siyang magdulot ng pinsala kay James. Si James ay nagsabi, mayroon ka bang iba pang mga supernatural na kapangyarihan? Hindi ka makakapagtagpo ng anumang malaking pinsala sa akin, hayaan mo akong patayin. Kung wala kang iba, gagawin ko ang aking paglipat ngayon. Tinitigan ni Nando si James. Ang lahat ay napanood din ang labanan, nais na makita kung anong uri ng supernatural na kapangyarihan ang gagamitin ni James. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, nagsimulang umunlad ang aura ni James. Isinama ni James ang mga supernatural na kapangyarihan na natutunan niya mula sa madilim na mundo sa porma sayon. Gayunpaman, hindi pa rin sapat upang patayin si Nando. Sa makatuwid, kinailangan ni James na magamit ang landas ng Marcy Ice. Ang landas ng Marcy Ice ay purong kapangyarihan ng sarili, at hindi mula sa mga inskripsyon ng langit at lupa. Pinayagan nito si James na mapahusay ang kanyang lakas. Ang dugo ni James ay nagsimulang bumagsak, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Kasabay nito, ang kapangyarihan ay nagsimulang dumaloy sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Mula sa kalaliman ng kanyang kaluluwa, isang mahiwagang puwersa ang kumakalat. Ang kanyang mga bloodline, katawan, at kaluluwa ay nagsimulang makipag-ugnay sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, mayroon siyang kapangyarihan ng kanyang ranggo ng paglilinang. Sa sandaling iyon, si James Aura ay napakalakas. Tumayo si James sa walang bisa na may isang makapangyarihang aura na naglalabas mula sa kanyang katawan. Mukhang isang makapangyarihang mandirigma, na nakatayo sa itaas ng buong mundo. Kunan mo ito. Umungol si James at biglang sumabog sa harap ni Nando's. Mabilis ang pag-atake ni James. Nakita lamang ni Nando ang isang kumikislap na kamao sa harap ng kanyang mga mata at sinaktan. Ang kanyang katawan ay biglang nahati sa 8 at nagsimulang tumakas sa iba't ibang direksyon. Kahit na, si Nando at ang kanyang mga clones ay nasugatan. Gayunpaman, hindi sila nakamamatay. Si Nando at ang kanyang mga clone ay nagpahid ng dugo mula sa kanilang mga labi ng sabay-sabay. Nagkaroon sila ng parehong grim expression, na sa lalong madaling panahon ay pinalitan ng mga sly smiles. Kung ang 8 beses sa aking lakas ay hindi sapat upang masaktan ka, ano ang tungkol sa 16 na beses? Kudlit. Sa kalangitan, may 18 sa kanya. Pagkatapos, ang mga clone ay pinagsama sa pangunahing katawan. Ang aura ni Nando ay nag-skyrocketed, at naging sanhi ito ng panginginig sa paligid. Ano? Iyon ay isang kakilakilabot na supernatural na kapangyarihan. Panipi. Maswerte na si James ay gumawa ng aksyon laban sa kanya at pinilit si Nando na ipakita ang tulad ng isang nakasisindak na supernatural na kapangyarihan ng maaga. Kung hindi man, mahihirapan tayo laban sa kanya. Ang powerhouse sa malayo ay natakot. Ang aura ni Nando ay katangi-tangi, at ito ay naging banta sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5806. Nando ay pinarami ng 16 na beses. Ang mga nakamamanghang ay nagulat at natakot sa kasalukuyang lakas ni Nando. Kasabay nito, nadama nilang pinilit si James na pinilit ni James si Nando na palayasin ang kanyang supernatural na kapangyarihan ng maaga. Kung hindi man, mahihirapan sila laban sa kanya at maaaring mawalan ng pagkakataon na makakuha ng mga kayamanan. Ang kanilang buhay ay nasa peligro din. Samantala, nag-hover si James sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo, kaluluwa, at katawan ay tumagas at nabuo ang isang nakasisilaw na puting halo. Ang maputlang mukha ni Nando ay nagsuot ng isang mabagsik na ekspresyon.
Ang paghahagis ng kanyang supernatural na kapangyarihan ay nakakuha ng isang toll sa kanya, dahil kumonsumo ito ng enerhiya mula sa kanyang kaluluwa, katawan, at lakas ng buhay. Sa kabila ng mga kahihinatnan, nagpatuloy siya sa paglabas ng isang malakas na aura. Inunat niya ang kanyang mga paa, at ang paggalaw ay naging sanhi ng pagdistort ng nakapalibot na walang bisa. Sa sandaling iyon, isang nakapangangilabot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinabi niya, "Malakas ka, James." Humanga ako. Walang sino man sa parehong ranggo na tulad ko ay pinilit akong gumamit ng supernatural na kapangyarihan. Masyadong masama, panahon na ikaw ay mamatay. Pagkatapos magsalita, si Nando ay kumikilos. Bukod sa kanyang lakas na pinabuting 16 na beses, ang kanyang bilis at iba pang mga aspeto ay pinahusay ng pantay. Nagulat si James sa kanyang bilis at hindi maaaring gumanti sa oras. Isang kamao ang sumakit sa kanya, at isang kakilakilabot na puwersa ang sumisid sa kanyang katawan. Ang isang pinsala ay nabuo agad, at nagsimula siyang dumudugo. Ito ay malakas. Nagulat si James. Naaktibo na ni James ang landas ng Marcy Ice ngunit nasugatan pa rin ng isang suntok. Sinundan ni Nando ang kanyang mga pag-atake. Si James ay binugbog tulad ng isang volleyball, nagbabounce sa buong kalangitan. Maraming beses siyang nahit sa loob lamang ng maikling sandali at natatakpan ng mga sugat. Sa wakas ay tumigil si Nando at tumayo sa walang bisa na may matagumpay na ngiti. Ano ang nangyari na magkaroon ng isang walang talo na katawan? Ibinaba ni James ang kanyang ulo, sinusuri ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo mula sa kanyang mga labi at sinabi na excited, "Hindi ko inaasahan na matugunan ang isang malakas na kalaban sa parehong ranggo na katulad ko. Nagpump ako." Haha, Nando kakled, pagkatapos ay agad na naglunsad ng isa pang pag-atake. Nagpakita siya sa harap ni James sa isang mata ng mata at pinatong ang kanyang paa sa ulo ni James. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay lumampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Gayunpaman, biglang dodge ni James ang pag-atake sa huling segundo. Pagkatapos, muling lumitaw siya sa harap ni Nando at inikat ang kanyang kamao. Si Nando ay sinaktan sa ulo, at ang kanyang mukha ay nagulong. Ang kanyang ulo ay lumingon ng husto, pagkatapos ay ang epekto ay nagpadala sa kanya na lumilipad palayo. Gayunpaman, mabilis niyang na-neutralize ang puwersa at counter-attack. Mabilis na tumugon si James, hinarang ang kanyang mga pag-atake. Ang dalawa ay nakipaglaban sa loob ng mahabang panahon, pagpapalitan ng mga suntok at sipa. Wala sa kanila ang nagpigil sa anumang bagay, at ang bawat matagumpay na suntok ay lubos na makapinsala sa ibang partido. Mapahamak ito, umungol si Nando, pagkatapos ay tumalon sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, marahas siyang sumabog. Isang malakas na alon ang umulan mula sa kalangitan, sinusubukan na pilitin si James. Si James, gayunpaman, mahinahon na lumipat sa hangin at nakatakas. Boom! Ang alon ay bumagsak sa lupa, sinisira ang isang malaking lugar. Ang mga bakuran ay nanginginig, at ang mundo ng libingan ay nagsimulang gumuho. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kabaong na nasuspine noong kalagitnaan ng hangin. Pinanood ng libingan ang labanan at uminom ng kanyang alak na walang tigil na may malabong ngiti. Labis siyang nasiyahan sa labanan sa pagitan ni Nando at James. Ito ay kahanga-hanga na mayroon silang gayong pagsabog na lakas habang nasa Years 1 lamang ang unang ranggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5807. Nando ay tumawag ng isang mahabang taybak, at dinobol niya muli ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, may 16 sa kanya. Kunan mo ito. Ang malamig at walang awa na tinig ni Nando ay lumubog sa buong mundo ng libingan. Ang kanyang 15 clones ay iginuhit ang kanilang mga taybak at agad na inilunsad kay James. Ang isang porma sayon ay agad na umusbong sa paligid ng katawan ni James, at maraming mga inskripsyon ang sumayaw sa paligid upang makabuo ng isang proteksyon na hadlang. Boom! Ang proteksyon na hadlang ay tumagal lamang sa isang napakaikling panahon bago ito nawasak. Matapos mawala ang pagtatanggol ni James, itinapon niya ang Blythe Omniscience at nawala mula sa lugar. Kaagad pagkatapos, ang energies ng taybak ay nag-clash at nagdulot ng pagsabog.
Isang malaking itim na butas na nabuo sa walang bisa at kumalat. Ang energies ng Taybak ay muling nabuo mula sa itim na butas at pinagsama sa isa. Ang napakalaking enerhiya ng Taybak ay naglabas ng isang lilang glow, pati na rin ang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay tinusok sa pamamagitan ng hangin, sinisira ang lahat sa paraan nito. Ang enerhiya ng Taybak ay lumayo kay James sa mabilis na bilis. Ito ay pulgada lamang ang layo sa kanya sa isang mata. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa, at ang kanyang balat ay tingled. Kung siya ay tinamaan ng enerhiya ng Taybak, malubhang nasugatan siya. Hindi siya naglakas loob na walang ingat na hadlangan ang pag-atake, kaya umatras siya sa malayo. Gayunpaman, ang enerhiya ng Taybak ay tila nakalock na sa kanyang aura. Sa sandaling siya ay nag-teleport palayo, ang enerhiya ng Taybak ay hinabol sa kanya. Walang pagpipilian si James kundi ang paulit-ulit na gamitin ang Blight Omniscience upang tumakas. Patuloy siyang nawawala at muling lumitaw sa buong mundo ng libingan. Habang dodging ang mga pag-atake, lihim din si James na naipon ang kanyang mga kapangyarihan. Tinipon niya ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao upang mabuo ang pundasyon ng Taybak. Pagkatapos, kasama ang iba pang mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera ng Dark World, nakumpleto niya ang Taybak. Hinawakan ni James ang Taybak at isinama ang kanyang mga kapangyarihan sa Taybak. Ang Taybak ay lumiwanag ng maliwanag. Break! Sigaw ni James, pagkatapos ay itinaas ang kanyang Taybak at sinampal ang enerhiya ng Taybak. Ang enerhiya ng Taybak ay nabasag agad at nagkalat sa walang bisa. Ang enerhiya ay lumusot sa mundo ng libingan, na nagdudulot ng malaking pinsala. Napakalakas ni James. Hindi lamang niya pinares ang enerhiya ng Taybak. Sinira niya ito. Nabigla ang mga manonood sa lakas ni James. Lumingon si Were sa Bert Olas, pagkatapos ay tinanong, ang iyong tunay na sining ng Taybak ay mas malakas kaysa sa pag-atake ni Nando ngayon. Tinitigan ni Bert Olas ang battlefield. Pagkatapos, sumagot siya, malamang na pantay kaming tumugma. Samantala, hinawakan ni James ang kanyang mahabang Taybak at sumigaw, ang aking tira. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang Taybak, at isang malakas na puwersa na natipon sa itaas niya. Ginagamit ni James ang kapangyarihan ng iba't ibang puwersa ng madilim na daigdig, pati na rin ang kapangyarihan ng mundo ng Ancestors. Bagaman hindi si James ang madilim na Panginoon ng mundo, makontrol niya ang lahat sa loob nito. Kahit nasa labas ng madilim na mundo, maaari niyang tipunin ang mga kapangyarihan ng madilim na mundo. Ang mga kapangyarihan ng Dark World at Ancestors World ay nabuo sa energies ng Taybak at pinagsama sa isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5808. James' sword ay naglalaman ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera ng Dark World, pati na rin ang kapangyarihan ng mundo ng Ancestors at sa kanyang katawan. Sa ngayon, ito ang kanyang panghuli sandata. Sa sandaling pinakawalan ni James ang kanyang Taybak, ang mga paligid ay lumabo. Ang langit at lupa ay biglang tila mahina matapos na ma-overshadowed ng Taybak. Agad na pinagsama ang mga clan ni Nando sa kanyang pangunahing katawan. Mahigpit siyang hinawakan sa kanyang Taybak at sinulyapan si James. Nahaharap sa makapangyarihang Taybak ni James, pinili ni Nando na harapin ito. Pinatawag ni Nando ang lahat ng kanyang lakas at naipon ang mga ito. Siya ay may 16 na beses sa kanyang tunay na lakas, kasama ang kapangyarihan ng kanyang Taybak. Kahit na bago ilunsad ang isang pag-atake, ang kanyang aura ay nakaramdam ng kakilakilabot. Swoosh! Pinatay ni James ang kanyang Taybak. Nagreaksyon din agad si Nando at inikat ang kanyang Taybak. Dalawang energies ng Taybak na hiniwa sa pamamagitan ng hangin at bumangga. Kaagad pagkatapos, sina Nando at James ay sisingilan sa bawat isa. Ang kanilang Taybak ay nakalock, at nagpupumig sila laban sa isa't isa. Boom! Ang naantala na pagsabog mula sa epekto ng energies ng Taybak ay sumabog. Ang puwersa ay sumabog si Nando, at nakabukas ang kanyang katawan. Mabilis siyang nagtapon ng isang supernatural na kapangyarihan upang malakas na mapinsala ang pinsala. Hindi rin naging madali si James. Siya ay kumatok, at ang kanyang katawan ay nagdusa ng isang mabigat na suntok. Siya ay nasugatan sa buong at natatakpan ng dugo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban.
Mabilis siyang lumitaw sa likuran ni Nando at itinulak ang kanyang tailback sa katawan ni Nando. Ang tailback na tinusok sa katawan ni Nando. Gayunpaman, agad na natumba si James ng isang nakakahimok na puwersa. Pinatatag ni James ang kanyang sarili sa malayo. Hinawakan niya ang kanyang mahabang tailback at masigla. Ang labanan ay kumonsumo ng maraming lakas. Sa kabilang banda, mas masahol ang kalagayan ni Nando. Halos magkahiwalay ang kanyang katawan. Kung hindi para sa kanyang supernatural na kapangyarihan, siya ay mapuksa. Magulo ang buhok ni Nando, at ang kanyang mukha ay nakakatakot. Nasugatan na ang kanyang mga meridian. Tinangka niyang ayusin ang mga ito, ngunit mayroong isang napakalakas na hangarin ng tailback sa kanyang katawan na patuloy na nagdudulot ng pinsala. Di nagtagal, nagsimulang mag-crack muli ang kanyang katawan. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang ayusin ang mga pinsala. Bilang karagdagan, ang kanyang kaluluwa ay na-trauma. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay hamina. Alam ni Nando na hindi na siya makikipaglaban, o kung hindi man ay nasa panganib ang kanyang buhay. Lubhang kailangan niyang maghanap ng isang lugar upang mabawi. Mahigpit siyang pumalakpak sa kanyang tailback at tinitigan si James. Ang mga daloy ng dugo ay tumulo mula sa kanyang braso at binabad ang kanyang tailback sa dugo. Ang kanyang dugo ay nahulog at hiniwa sa pamamagitan ng walang bisa, na nagdudulot ng malaking pinsala. Ang mga powerhouse ay nakalagay at napansin ang kondisyon ni Nando. Humakbang si Slade at sinabing nakangiting, nasugatan na si Nando at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Panahon na upang mapupuksa siya. Pagkatapos magsalita, dahan-daang lumakad si Slade patungo kay Nando. Habang ginagawa ito, ang kanyang aura ay unti-unting lumago ng mas matindi. Paano ka maglakas loob? Si Nando ay nagkaroon ng isang galit na ekspresyon. Itinuro niya ang kanyang mahabang tailback at sinabi ng galit, kahit na nawalan ako ng pagiging epektibo ng aking labanan, madali pa rin kitang papatayin. Ganun ba? Napangiti si Slade ng mahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5809. Nando ay bumaling sa libingan sa kabaong at sumigaw, sumuko ako. Mangyaring buksan ang pagbuo at hayaan akong umalis sa mundo ng libingan, Ginoo. Oo naman, mahinahon na sagot ng libingan, pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay at na-teleport si Nando sa mundo ng libingan. Samantala, ang tingin ni Slade ay nakadikit kay James. Bagaman nasugatan si James, wala siya sa isang nakamamatay na kondisyon. Tumingin si James kay Slade at mahinahon na sinabi, oo. Gusto mo rin ba akong labanan? Sensing James' aura, mabilis na tumalikod si Slade. Pansamantalang natapos ang mga laban. Gayunpaman, ang tunay na mga fights ay hindi pa nagsisimula. Si Nando lamang ang tinanggal. Ang natitirang mga powerhouse ay hindi mas mababa sa kanya. Bukod dito, kinailangan nilang talunin ang 10 Puppet Warriors at ang Ultimate Puppet Warrior. Marami pa ring mga hadlang upang malampasan bago ang sinuman ay maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa mga kayamanan ni Francistes. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumaling ang mga shattered na paligid. Sa lalong madaling panahon sapat na, bumalik ito sa normal. Si James ay nakarating sa isang espiritual na bundok, nakaupo sa isang posisyon ng lotus, at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas. Lumitaw si Xavian sa tabi niya at nag-aalala na nagtanong, sigurado ka ba? Tumango si James at sinabing, mabuti ako. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na napakalakas ni Nando. Napilitan akong gumamit ng maraming paraan ng labanan. Ang aming natitirang mga kalaban ay hindi mas mababa sa Nando. Ang mga sumusunod na laban ay magiging mas matigas. Lahat, biglang nagmula ang boses ni Wera. Patayin muna ang Puppet Warriors. Sinabi na ng Tambake na ang mga mandirigma ng puppet ay naglalaman ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan. Hayaan ang mga supernatural na kapangyarihan muna upang hindi mag-aaksaya ng aming pagsisikap na darating dito. Kung tungkol sa natitira, pag-usapan natin ito mamaya. Ano ang sinasabi mo? Tiningnan ni Wera ang iba pang mga powerhouse na nakakalat sa buong mundo ng libingan. Sumagot si Zitlali, wala akong pagtutol. Ako rin. Gawin natin ito. Ang bawat isa ay kumuha ng isang mandirigma ng papel. Sino mang pumatay sa kanilang kalaban ay unang maaaring kumuha ng isa pa. Ang ilang mga powerhouse ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon.
Wala ring anumang pagtutol si James. Sa sandaling iyon, ang lahat ay lumingon kina James at Zovian. Sinabi ni James na nakangiting, dahil ang lahat ay sumang-ayon na, bakit abala sa aking opinyon? Sige at piliin ang iyong mga kalaban. Alin man ang naiwan ay magiging akin. Sa mundo ng libingan, mayroong 10 mga mandirigma ng papel. Ang bawat isa ay naiiba at naglalaman ng isang supernatural na kapangyarihan na naiwan ni Francistes. Sa sandaling iyon, isang boses ang sumuko sa isip ni James. Dapat mong piliin ang gintong papel. Ito ay isang paalala mula sa libingan. Naririnig ang tinig, itinaas ni James ang kanyang ulo at tiningnan ang libingan, na umiinom pa rin ng walang tigil sa kabaong. Pagkatapos, tinanong niya, bakit dapat ako? Sumagot ang libingan, lahat ng tao dito ay naaayon sa Nando. Ginamit mo na ang lahat ng iyong labanan ay nangangahulugan upang talunin siya. Sa iyong lakas, hindi magiging madali upang mabuhay hanggang sa huli. Magkakaroon ka lamang ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong landas ng Marseillez. Nagkataon, ang gintong pape ay naglalaman ng isang supernatural na kapangyarihan upang linangin ang landas ng Marseillez. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Sa iyong kasalukuyang kasanayan sa landas ng Marseillez, maaari kang malaman ang isang bagay mula dito. Matapos patayin ang 10 pape na mandirigma, makakahanap ako ng paraan upang matigil ang mga fights upang bumili ka ng oras upang linangin. Tinanong ni James, bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba sinabi na hindi ka magbibigay ng anumang tulong? Ikaw ay mula sa madilim na daigdig, pagkatapos ng lahat. Mas malulugod ako kung ang isang tao mula sa madilim na daigdig ay nakakuha ng pamana ni Francistes. Dagdag pa, bibigyan kita ng tip. Hindi kita tinutulungan. Gaano kalayo ang gagawin mo ay ganap na sa iyo. Matapos sagutin si James, pinutol ng libingan ang komunikasyon. Kaagad pagkatapos, nag-teleport si James sa harap ng Golden Puppet Warrior at sumigaw, magkakaroon ako ng isang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5810. James ay lumitaw bago ang Golden Puppet Warrior. Ang mandirigma ng pape ay may isang nakakahiyang katawan, at natatakpan ito ng makintab na ginto. Pagdating ni James, nandoon na si Lumia mula sa dinastiya ng Beleriand. Si Lumia ay nagsuot ng pulang damit, na binabalangkas ang kanyang payat na figure. Ang kanyang masungit na mukha ay sumabog sa pagkabigo matapos makita si James, at pagkatapos ay umalis siya. Boom! Ang mga mabangis na laban ay naganap na sa malayo. Ang mga powerhouse ay nagsimulang makisali sa labanan sa mga mandirigma ng pape. Tiningnan ni James ang mandirigma ng pape sa harap niya, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na aura. Tumalon siya sa hangin at pagkatapos ay naglunsad ng isang pag-atake. Itinapon niya ang isang malakas na bungkos, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang kamao. Nabuo ito sa isang parang multo na kamao at sinaktan ang mandirigma ng pape. Bang! Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Gayunpaman, ang Golden Puppet Warrior ay hindi nasaktan. Ano? Bahagyang nagulat si James. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ngunit hindi nagdulot ng malaking pinsala sa mandirigma ng pape. Hindi rin ito kumatok sa puwersa. Ang mandirigma ng pape ay tumayo sa lugar at pinayagan ang pag-atake ni James na makarating. Matapos salakayin siya ni James, biglang nabuhay ang mandirigma ng puppet. Binuksan ang mata nito, at isang gintong ilaw na binaril mula sa kanyang mga mag-aaral. Ang bulag na gintong ilaw ay malakas. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang ni James ito sa oras. Ang gintong ilaw ay kumalas sa nakaraang lugar kung saan siya nakatayo. Ang Golden Puppet Warrior ay dahan-daang inilipat ang mga paa nito. Pagkatapos, bigla itong nagsimulang pag-urong sa laki ng isang average na tao. Ang pape ay tumayo sa walang bisa at dahan-daang nagbago sa isang hitsura ng tao. Pagkatapos, sinabi niya na may isang mabagsik na ekspresyon, mababang tao, nagalit ka sa akin. Ngayon, namatay ka. Ha, si James sneered. Puppet ka lang. Ano ang maaari mong gawin? Nang matapos si James ng kanyang pangungusap, sinalakay ng mandirigma ng pape. Nakita ni James ang isang gintong ilaw na kumikislap, at biglang, isang gintong kamao ang malapit nang makarating sa kanyang mukha.
Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Boom! Ang kanilang mga makapangyarihang puwersa ay magkakaugnay, at sumabog ang walang bisa. Nakaramdam si James ng isang malakas na puwersa na lumusot sa kanya, agad na kumatok sa kanya. Kasabay nito, ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang braso. Nang ibababa niya ang kanyang ulo, nakakita siya ng isang crack na kumakalat mula sa kanyang mga kamao sa kanyang braso. Unti-unti, ito ay pumapasok sa kanyang katawan. Malakas siya. Nagulat si James. Mabilis na pinalakas ni James ang kanyang kapangyarihan at pinigilan ang pinsala mula sa pagkalat pa. Samantala, ang Puppet Warrior ay muling umusbong. Sa isang iglap lamang, inilunsad na niya ang libo-libong mga suntok. Matagumpay na hinarang ni James ang mga pag-atake, ngunit nagdusa siya ng maraming pinsala. Napagtanto niya kung paano nakakatakot ang mga mandirigma ng Papay at kung bakit pinagaling ng libingan ang nasugatan ng mga powerhouse bago ang labanan. Alam ng libingan kung gaano kalakas ang mga mandirigma ng Papay. Batay sa kanilang mga nakaraang kondisyon, hindi nila matatalo ang mga mandirigma ng Papay. Itinaas ni James ang kanyang pagbabantay at isinaaktibo ang pinakamalakas na estado ng Marseillais Path. Ang kanyang katawan, dugo, at kaluluwa ay pinahusay ng malaki. Ang kanyang kapangyarihan ay naglabas at nabuo ng isang mahiwagang halo sa ibabaw ng kanyang katawan, na gumagawa para sa isang nakasisilaw na paningin. Ang mandirigma ng Papay ay umikot sa kanyang gintong kamao. Mabilis na dodge si James at itinapon siya ng isang suntok. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan ng landas ng Marseillais, ang kanyang ranggo ng paglilinang, at mga primitive na inskripsyon ng Dark World. Ang mga kapangyarihang ito ay superimposed, at ang pag-atake ay nakakatakot na malakas. Clank! Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5811. James ay sinuntok ang Golden Puppet Warrior, na nagdulot ng isang malakas, malulutong na tunog. Ang gintong salita ng Papay ay kumatok. Napakalakas ng puwersa na ang walang bisa sa likuran niya ay nagsimulang kumalas, at nagsimulang kumalat ang mga bitek. Ginamit ni James ang kanyang buong lakas ngunit pinamamahalaang lamang na bahagyang kumatok ang mandirigma ng Papay. Ang kanyang mga browser ay lumabo, at pinakawalan niya ang kanyang zen. Natagpuan niya na ang iba pang mga powerhouse ay nahihirapan din sa labanan. Sa katunayan, walang sino man ang nasa itaas na kamay laban sa mga mandirigma ng Papay. Si James ay hindi naglakas loob na maging walang pag-iingat laban sa mandirigma ng Papay. Ipinatawag niya ang isang mahabang tibak na gawa sa hindi mabilang na mga inskripsyon, kasama ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao bilang pundasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay na mataas, pagkatapos ay hinimok ang kapangyarihan ng madilim na mundo sa tibak. Ang kanyang aura ay nag-skyrock sa sandaling iyon. Ang mandirigma ng Papay ay agad na napapaligiran ng isang porma sayon. Gayunpaman, nag-break siya ng mga segundo lamang matapos na matrap. Ang pagbuo ay nabasag sa mga inskripsyon at nakakalat sa walang bisa. Samantala, si James ay kumilos na. Pinatay niya ang kanyang tibak, at isang enerhiya ng tibak na pinutol sa walang bisa. Ang energies ng tibak ay lumubog sa dibdib ng Golden Puppet. Ang gintong Papay ay pinilit pabalik, at sa lalong madaling panahon, isang maliit na sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib. Sinumpa ni James, mapahamak ito. Malakas siya. Kaagad pagkatapos, sinundan ni James ang isang pag-atake. Itinulak niya ang kanyang tibak kung saan sinalakay ng kanyang enerhiya ng tibak. Break! Ang mukha ni James ay nagulong habang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa tibak. Ang tibak sa kanyang kamay ay lumiwanag ng maliwanag at kalaunan ay tinusok ang 1 pulgada sa balat ng gintong Papay. Itinaas ng Golden Puppet Warrior ang kanyang kamay at sinampal ang kamay ni James. Clank! Ang tibak ni James ay nahati sa kalahati. Sa sandaling iyon, ang kalahati ng tibak na tumusok sa balat ng Golden Puppet ay tinanggihan at binaril kay James. Mabilis na dodge si James, ngunit hiniwa ng enerhiya ng tibak ang kanyang balat. Isang mahabang simula ang nabuo, at ang kanyang dugo ay umaapaw. Gayunpaman, mabilis na pinagaling ito ni James sa loob ng ilang segundo. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, ang ekspresyon ni James ay unti-unting naging solemn. Ginamit niya ang parehong pag-atake laban kay Nando. Bagaman hindi namatay si Nando, hinuberan siya ng pagiging epektibo ng kanyang labanan.
Bilang isang resulta, nagpa siya siyang sumuko at umalis. Gayunpaman, ang Golden Puppet Warrior ay nasugatan lamang ng napakagaan. Ang pag-atake ay walang epekto sa pagiging epektibo ng labanan nito. Kawili-wili, ngumiti ang Golden Puppet Warrior. Sa susunod na sandali, nawala ito mula sa kanyang paningin. Pinalawak ni James ang kanyang mga mata at mabilis na hinanap ang aura ng papel na mandirigma. Ang aura ng Puppet Warrior ay huminto sa malapit, ngunit hindi ito mahanap ni James. Walang paraan. Biglang nahuli si James. Narito pa rin siya, ngunit hindi siya mahahanap ni Zen dahil mabilis siyang gumagalaw. Sa sandaling iyon, ang Golden Puppet Warrior ay lumitaw sa harap niya at pinalitan ang kanyang kamao. Ang katawan ni James ay nakayuko matapos na masaktan sa tiyan, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Kaagad pagkatapos, siya ay ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng kakilakilabot na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5812. James ay nasugatan. Bago siya magreaksyon, lumitaw muli ang Golden Puppet Warrior at itinapon ang isang sipa. Muli, ipinadala si James na lumilipad. Ang gintong papel ay mabilis na sumabog sa malayo, na inilalagay ang kanyang sarili sa tilapon na ipapasa ni James at maghanda na muli. Ang isang bulag na ilaw ay sumabog mula sa mga kamao ng Golden Puppet Warrior nang malapit si James at marahas siyang sinaktan siya. Ang pag-atake ng Golden Puppet Warrior ay labis na mabilis, na ginagawang mahirap para kay James na lumaban. Siya ay nahit na halos 1,000 beses sa isang maikling sandali. Si James ay may isang pambihirang pisikal na katawan at mahusay na panlaban. Ito ay kapansin-pansin na siya ay nakaligtas ng matagal. Kung may iba pa, hindi na nila mapigilan ang isang pag-atake mula sa Golden Puppet Warrior. Ang Golden Puppet Warrior ay biglang lumukso sa kalangitan. Itinaas nito ang kamay nito, at isang gintong ilaw na natipon sa palad nito. Unti-unti, ang ilaw ay pinalaki sa laki ng isang planeta. Pagkatapos, ang ilaw ay bumaril kay James. Ang katawan ni James ay nakapaloob sa ilaw at kinaladkad sa lupa. Boom! Ang ilaw ay bumagsak kay James sa lupa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang isang tila hindi masalimuot na hukay na nabuo, at wala nang makikita si James. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay nakikipaglaban din sa kanilang sariling mga laban. Gayunpaman, walang sino man ang namamahala upang makakuha ng itaas na kamay laban sa mga mandirigma ng papel. Lahat ay nahihirapan at nasugatan. Walang sino mang may oras upang alagaan si James. Matapos ang pag-atake, ang Golden Puppet Warrior ay mahinahon na tumayo ng walang bisa. Sa ilalim ng hukay sa ibaba nito, mayroong isang marupok na katawan. Ang buong katawan ni James ay nasugatan, at ang kanyang aura ay hindi kapani-paniwalang mahina. Mukhang mamamatay siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Umakyat siya sa labas ng hukay na may kahirapan at nahiga sa lupa. Pagkatapos, tiningnan niya ang Golden Puppet Warrior sa kalangitan na may isang mabagsik na ekspresyon. Masyado siyang makapangyarihan. Hindi ko siya manalo sa unang ranggo ng Years 1. Sa sandaling iyon, nasaraan ng loob si James at nawala ang kalooban upang labanan. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang mga card ng trumpeta, ngunit ang Golden Puppet Warrior ay bahagya na scratched. Samantala, siya ay malubhang at nawala na ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Ano ang mali? Iyon ba ang nakuha mo? Ang tinig ng Golden Puppet ay nagmula sa kalangitan. Kung iyon lang ang nakuha mo, hindi ka karapat-dapat na makuha ang pamana ng aking Panginoon. Hindi man lang naramdaman ni James na nasaktan ang kanyang panunuya. Ano ang nangyari sa iyong paniniwala sa pagiging walang talo? Saan napunta ang iyong kumpiyansa tungkol sa pagiging walang kapantay laban sa mga nasa parehong ranggo? Tandaan, ang pinakamahalagang aspeto ng martial path ay ang puso ng paglilinang ng isa. Ang potensyal ng isang tao ay walang limitasyon. Ang iyong pinakadakilang potensyal ay madyay gising sa mga desperadong sitwasyon. Kahit na sa mababang ranggo ng paglilinang, ang isang tao ay maaaring makakuha ng walang talo na kapangyarihan na may malakas na paniniwala. Ang boses ng Golden Puppet Warrior ay tumaas, at tila na motivation si James. Ang mga salita ay paulit-ulit sa kanyang isipan, at umakyat siya pabalik sa kanyang mga paanang may kahirapan. Ang kanyang buong katawan ay mahina, at halos nahulog siya muli sa lupa.
Gayunpaman, nagpatuloy siya. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tinitigan ang Golden Puppet Warrior. Talagang nasa ranggo ka ba ng Years 1? Sumagot ang Golden Puppet Warrior, tama iyon. Panipi. Pinakawalan ni James ang kanyang mga kamao, na iniisip, paano napakabilis at malakas sa unang ranggo ng Years 1. Hindi masagot ang kanyang sariling katanungan, tinanong ni James, paano mo ito gagawin? Inisip ni James na siya ay walang talo laban sa mga kalaban sa parehong ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, natanto niya ang kanyang kahinaan matapos labanan ang Golden Puppet Warrior. Tila hindi mo pa rin natagpuan ang sagot. Kailangan mong matalo ng kaunti, sabi ng papay. Ang Golden Puppet Warrior ay hindi nagbigay sa kanya ng sagot. Bigla itong lumitaw sa harap ni James at inatake ng walang tigil. Si James, na nawala na ang kanyang pagiging epektibo sa labanan, ay hindi maaaring lumaban. Siya ay sinaktan ng ilang libong beses, at ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manginig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5813. Boom! Ang katawan ni James ay nahulog sa lupa. Siya ay nasa gilid ng kamatayan at wala nang naiwan na enerhiya. Samantala, ang libingan ay walang tigil na uminom ng kanyang panalo at tahimik na pinanood ang mga laban. Tila siya ay walang malasakit sa buhay at lupa ng mga nakikipaglaban sa paligid niya. Sa sandaling iyon, hindi lamang si James ang isa sa isang masamang estado. Ang iba pang mga powerhouse ay nagdusa din sa ilalim ng mga kamay ng mga mandirigma ng papay. Upang mapalala ang mga bagay, kailangan pa rin nilang labanan ang panghuli mandirigma ng papay. Ang normal puppet warriors ay mayroon ng mga mahihirap na kalaban, kaya gaano kalalakas ang magiging panghuli ng mandirigma ng papay. Sa kasamaang palad, parang wala sa kanila ang may pagkakataon na masaksihan ang panghuli ng lakas ng mandirigma ng papay. Si James ay humiga sa lupa. Siya ay malubhang nasugatan, at ang ilang mga bahagi ng kanyang mga buto ay nakalantad. Ang kanyang mga buto ay malinaw na kristal, at ang mga mahiwagang inskripsyon ay tila dumadaloy sa kanila. Marunong ka na sa landas ng Marseilles at maaaring makapasok sa form ng labanan. Kung mapapabuti mo lang ang isang hakbang, maaari mo akong talunin. Ang Golden Puppet Warrior ay nagbigay sa kanya ng payo. Form. Ang mukha ng dugo ni James ay puno ng pagkalito. Boom! Sinagot siya ng Golden Puppet Warrior ng isa pang malakas na alon ng enerhiya. Ang katawan ni James ay sinaktan muli, at siya ay nag-bounce mula sa lupa. Pagkatapos, nahulog siya sa durog na bato muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Ang landas ng Marseilles ay nilikha ni Zavis. Ito ay isang mahabang panahon mula noong pinag-aralan ni James ang landas ng Marseilles dahil naniniwala siyang umabot sa isang mas mataas na antas sa ito ay imposible. Naisip ni James sa kanyang sarili, form. Isang hakbang na mas malapit. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may ilang mga pahiwatig siya. Boom! Si James ay tinamaan ulit. Nakaramdam siya ng isang sobrang sakit na kumakalat sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng marahas. Siya ay pinatuyo na ng enerhiya at malapit sa pagkawasak. Hindi pa ako mamamatay. Hindi ko pa nakita si Thea. Isang malakas na lakas ng loob ang tumaas sa puso ni James. Sa sandaling iyon, ang sinaunang at primitive na kapangyarihan ay lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang bloodline. Dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng lupa, at ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay mabilis na nagpagaling sa kanyang mga pinsala. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao at muling nakakuha ng kumpiyansa matapos maramdaman ang kapangyarihan mula sa loob ng kanyang dugo. Nabawi niya ang kalooban upang labanan at mabuhay. Ang pananampalataya, katapangan, at pagnanais sa loob ng kanyang puso ay pinalaki, na pinapayagan ang kanyang aura na patuloy na lumalakas. Swoosh! Nawala ang katawan ni James mula sa lugar at muling lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos, agad siyang sinisingil sa Golden Puppet Warrior at inikat ang kanyang kamao. Ang Golden Puppet Warrior ay mahinahon na nakataas ang kamay nito at nahuli ang kamao ni James. Ang pag-atake ni James ay hindi maaaring masira mula sa braso ng Golden Puppet. Sinabi ng Golden Puppet Warrior, mabuti, ngunit hindi ito sapat. Tumahimik ito, pagkatapos ay biglang ngumiti. Pagkatapos, pinakawalan nito ang isang biglaang puwersa, na nagpapadala kay James na lumilipad sa malayo.
Ang Golden Puppet Warrior ay nawala at lumitaw muli sa tabi ni James. Sinundan ito ng isang serye ng mga pag-atake. Kahit na si James ay may isang malakas na puwersa na dumadaloy sa kanyang mga ugat, hindi pa rin siya tugma para sa Golden Puppet Warrior. Si James ay nasa isang kawalan muli. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay pinahihirapan din at naabot ang isang punto kung saan hindi nila makikipaglaban. Ang lahat ay nasugatan, pantay na kasing malubha ni James. Tila ang buong pangkat ay malapit ng talunin at papatayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5814. Ang mga powerhouse ay malubhang nasugatan. Ang ilan sa kanila ay tumigil sa pagpigil at itapon ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Tila hindi nila matatalo ang mga mandirigman ng papel nang hindi nakikipaglaban sa kanilang buong lakas at mga card ng trumpeta. Samantala, binugbog si James sa isang pool. Humiga siya sa lupa ng walang buhay, kahit na may lakas na bumangon. Ang Golden Puppet Warrior ay tumayo sa walang bisa, na naglalabas ng isang nakasisilaw na gintong ilaw. Napakalakas nito. Tinitigan ni James ang kalangitan sa kawalan ng pag-asa. Madali niyang patayin ang Golden Puppet Warrior kung maaari pa rin niyang magamit ang sining ng Trescentia Comprehensive. Gayunpaman, ang layunin ng pagkumpleto ng Trescentia ay upang talunin ang Zyle at protektahan ang madilim na mundo. Ngayon napatay na si Zyle, hindi na niya makast ang kasanayan. Tahimik na nakatitig ang gintong papel kay James. Nadama ni James ang kanyang enerhiya sa dugo na marahas, at pinakawalan ang enerhiya upang matulungan siyang mabawi ang ilang lakas. Kaagad pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mga paa at pinunasan ang dugo sa kanyang mga labi. Muli, sinisingil ni James sa gintong papel at inatake. Muli, ang Golden Puppet Warrior ay nakataas ang kamay nito at hinarang ang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, sinaktan niya muli si James ng isang malakas na puwersa. Hindi mapigilan ang pag-atake, bumagsak si James at bumagsak sa lupa. Boom! Ang isa pang malaking kailaliman na nabuo sa lupa. Si James ay nahulog sa hukay. Swoosh! Kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan at agad na lumipad sa kalangitan. Nag-hover siya sa walang bisa at tinitigan ang Golden Puppet Warrior sa harap niya, na iniisip kung paano manalo. Pinag-isipan ni James kung ano ang kakailanganin upang pumunta pa sa landas ng Marcy Ice. Siya ay bihasa na sa landas ng Mauritius. Bukod dito, ang kanyang dugo, kaluluwa, at katawan ay nakarating na sa kanilang mga limitasyon. Naabot na ng kanyang lakas ng puso ang pinakadakilang kaharian. Ang pagsasanib ng kapangyarihan ng kanyang dugo, kaluluwa, at dugo ay naging isang kakilakilabot na nagawa, gayunpaman ang gintong mandirigman ng papel na inaangkin na posible na mapabuti pa. Nag-isip si James, sinusubukan upang makahanap ng isang pambihirang tagumpay. Nag-hover siya sa kalangitan na may nakapikit na mga mata at pumasok sa isang mahiwagang estado. Ang pananampalataya ng invincibility at ang lakas ng loob na patuloy na sumulong. Ang mas malakas na lakas ng kaisipan ng isa, ang lakas ng mas malaki. Pinag-isipan ni James ang ilan sa mga salita ng Golden Puppet Warrior. Ang Puppet Warrior ay tumama sa kuko sa marka. Matapos mabugbog hanggang sa hindi na makapag-away pabalik, talagang nawala ng espiritu si James upang labanan. Anuman ang lakas ng isang tao, ang isa ay makalan upang mawala ng walang kalooban na labanan. Walang potensyal na walang limitado. Sa mga desperadong sitwasyon, kahit sino ay maaaring magpalabas ng lakas na lampas sa kanilang mga ranggo. Si James ay naging inspirasyon, at ang dakilang pananampalataya ay lumitaw sa kanyang puso. Habang nagbago ang kanyang pag-iisip, isang malakas na puwersa ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang dugo, katawan, at kaluluwa. Sinaksak ni James ang kanyang mga saloobin, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at nadama ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos, inihayag niya ang isang malabong ngiti. Sumigaw siya, isa pang oras. Nawala si James mula sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likuran ng Golden Puppet Warrior at inikat ang kanyang kamao. Ang Golden Puppet Warrior ay hindi man lang lumingon. Inunat nito ang kamay nito sa likuran nito at hinarang ang serye ng mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5815. Napuno ng fighting spirit ang puso ni James at agad na nakakuha ng makabuluhang lakas.
Na-enhance ang kanyang bilis ng paggalaw, ngunit kulang pa rin siya kumpara sa Golden Puppet Warrior. Nanatiling kalmado ang Papay na mandirigma, at bawat pag-atake nito kay James ay magdudulot ng matinding pinsala. Sa kabila ng mga pinsalang natamo, nanatiling walang takot si James. Pakiramdam niya ay ito na ang perpektong pagkakataon para magkaroon ng karanasan. Sa bawat suntok na dumarating sa kanya, ang kanyang katawan ay nababahala, na nag-aalis ng kanyang mga dati ng kapintasan. Habang tumatagal ang laban, lumakas at lumakas si James. Sa una, siya ay walang kapangyarihan laban sa Papay na mandirigma at hindi makalaban. Ngayon, siya man lang ay nakikipaglaban, at ang kanyang mga pag-atake ay maaaring itulak ang Papay na mandirigma palayo. Tinarget ni James ang dibdib ng Puppet Warrior, alam niyang dito nasugatan ang kanyang sword energy dati. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, sa wakas ay nasugatan ni James ang katawan ng gintong Papay at nagtamo ng mga sugat sa dibdib nito. Naniniwala si James na kaya niyang manalo basta magpumilit siya. Hinimok niya ang pinakamataas na lakas ng kanyang Marseillais Path. Pagkatapos, commanded siya sa buong kalangitan. Ang malakas na shockwaves mula sa kanilang pagpapalitan ng mga galaw ay tumangay sa lugar, na nagdulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako. Humihingal si James habang nakikipaglaban. Pagkaraan ng ilang oras na pakikipaglaban, muli siyang natambas sa lupa. Minsan pa, tuluyan na siyang naubos ng enerhiya. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Mabilis siyang napaupo, sinusubukang gamutin ang kanyang mga sugat at muling bumawi ng lakas. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng Papay na mandirigma sa pagkakataong ito. Nagpatawag ito ng mahabang espada, na nagbuga ng gintong liwanag. Pagkatapos, nagpakawala ito ng alon ng sword energies. Ang maraming sword energies ay nagpaulan sa kalangitan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Mabilis niyang inihagis ang Blithe Omniscience at umiwas. Katulad ng dati, ang sword energies ay nakalock sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya sa ibang lokasyon, nag-redirect sila at binaril siya. Ang kanyang katawan ay tinusok ng maraming sword energies at puno ng mga butas. Kahit malakas ang buto ni James, marami sa kanila ang nabaling matapos hampasin ng alon. Si James ay nasugatan ng paulit-ulit, at siya ay nagmura, "Damn it. Binigyan mo ako ng ilang oras para gumaling ngayon, ngunit bakit ang malupit mo ngayon?" Pagkatapos magsalita, kinaladkad ni James ang kanyang sugatang katawan at naglaho upang maiwasan ang papasok na sword energies. Lumitaw siya sa malayo at pilit na ipinatawag ang obsidian body inscription sa ibabaw ng kanyang katawan. Gusto niyang gamitin ang obsidian body para harangin ang pag-atake. Sa kasamaang palad, ang kanyang plano ay walang silbi. Ang mga inscription ay agad na nabasag, at isang malakas na sword energy ang nagpasabog sa kanya. Ang kawalan sa likod niya ay patuloy na gumuho habang siya ay dumaan. Naubos ang kapangyarihan ng dugo, katawan, at kaluluwa ni James. Gayunpaman, nanatiling malakas ang kanyang paghahangad, ngunit wala pa rin siyang lakas. Bumagsak si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Sa kalangitan, isang gintong bola ng enerhiya ang naipon. Tila isang bowl ang apoy na naglalaman ng mga nakakatakot na kapangyarihan. Bits, bumaba ang bola ng enerhiya mula sa langit at nahati ang walang laman, na nagdulot ng nakakatakot na dagandong. Damn it! Umaatake pa rin ba ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni James. Nararamdaman niya ang katakutan ng bola ng enerhiya at alam niyang matatapos na ito kung siya ay hahampasin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5816. James ay nasa isang desperadong sitwasyon, at nasa panganib ang kanyang buhay. Sa kabila nito, pinanghahawakan pa rin niya ang malakas na paniniwala. Hindi ako mamamatay. Siya ay pagod, ngunit pagkatapos ay isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw sa loob ng kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Nakahiga sa lupa, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang palad. Mabilis na nagtipon ang force upang makabuo ng isang bola ng enerhiya at sisingilan sa golden energy ball na bumababa ng mabilis mula sa kalangitan. Boom! Ang mga puwersa ay bumangga at nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Ang isang nakasisindak na alon ng shock ay lumusot sa lugar, na nagiging sanhi ng malaking pinsala. Nawala si James mula sa lugar. Sa susunod na sandali,
nasa likuran na siya ng gintong papel. Tumawag siya ng isang mahabang taybak, tinipon ang lahat ng kanyang lakas, at inihatid ang pangwakas na suntok. Ang taybak ay tumagos ng 1 pulgada sa balat ng gintong papel. Kaagad pagkatapos, sumabog ito at nagkalat sa mga inskripsyon. Gayunpaman, hindi pa ito natapos. Ang maraming mga inskripsyon ay sumabog din sa paligid ng Golden Puppet Warrior. Boom! Ang puwang kung saan nakatayo ang Golden Puppet Warrior ay napuno ng mga pagsabog. Matapos mabigyan ng lakas ang isang pag-atake sa lahat ng kanyang lakas, bumagsak si James sa lupa. Siya ay ganap na pinatuyo at tunay na wala ng lakas. Ang kanyang dugo ay halos tuyo, at ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng mga pinsala. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak. Si James ay nakatitig sa hangin. Ang langit ay dahan-daang bumalik sa kalmado, at ang Golden Puppet Warrior ay muling lumitaw sa loob ng kanyang larangan ng pangitain. Ang likuran ng Golden Puppet Warrior ay may madugong sugat mula sa pagsabog. Hindi ito binigyan ng pansin sa kanyang pinsala. Sa halip, ngumiti ito at sinabing, kamangha-manghang. Nagawa mong magsagawa ng isang malakas na puwersa at masira ang aking mga panlaban kahit na sa isang kakilakilabot na estado. Habang nagsasalita, ang enerhiya ng Golden Puppet Warrior ay tumagas sa paligid, at ang katawan nito ay dahan-daang kumupas. Di nagtagal, ito ay nawala ng buo, at lumitaw ang isang gintong libro. Ang libro ay nahulog mula sa langit at nakarating ng diretso sa harap ni James. Ginawa ko ito. Bumantong hininga si James. Pilit niyang naupo, kinuha ang Golden Book, at excited na sinuri ito. Ang takip ay may ilang mga primitive na inscription na kabilang sa lahi ng Dark World na nakaukit dito. Ang pagiging bihasa sa mga primitive na inscription ng lahi ng tao, agad na nakilala ni James ang mga salita. Ang form ng labanan sa Marcy Ice. Panipi. Ang 4 na salita ay mukhang napakalaking. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa sa kanila, naramdaman ni James na siya ay mayroon ng pagkakaroon na tumayo sa itaas ng mga mundo ng Genesis. Buksan ni James ang libro ngunit wala nang nakitang nasa loob nito. Gayunpaman, mayroong isang hindi nakikita na kapangyarihan na nagmula rito. Nakatitig siya sa mga walang laman na pahina at maaaring makaramdam ng isang mahusay na espiritu ng pakikipaglaban. Lumingon siya sa pangalawang pahina, na walang laman. Sa oras na ito, may naramdaman siyang ibang bagay mula rito. Dahan-daang pinahihit ni James ang mga pahina. Matapos ang pag-flip sa libro, bigla itong nagbago sa isang gintong ilaw at nawala. Kaagad pagkatapos, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus at pumasok sa landas ng Marcy Ice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5817. Ang form ng labanan sa Marcy Ice. Pinayagan na ng Zavos Martial Path ang isa na magpasok ng isang form ng labanan. Gayunpaman, ito lamang ang pinakapaunang anyo. Sa madaling salita, ito lamang ang mga pangunahing kaalaman. Ang form ng labanan ng Mauritius, sa kabilang banda, ay walang kapantay. Nakatuon ito sa lakas ng kaisipan ng isa. Natanim si James, na nakatuon sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at mabawi ang kanyang lakas. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay nakikipaglaban pa rin laban sa mga mandirigma ng papel. Marami sa kanila ang ginamit ang kanilang mga card ng trumpeta at pinakamalaking lakas upang labanan. Kahit na ang mga mandirigma ng papel ay malakas, wala sa mga powerhouse na nagpatuloy ng matagal. Lahat ng mga ito ay pinagkadalubhasaan ang pambihirang mga supernatural na kapangyarihan. Isa-isa, tinalo ng mga powerhouse ang mga mandirigma ng papel at nakuha ang kanilang nais na supernatural na kapangyarihan. Matapos mabawi ang kanilang lakas, pinili nilang salakayin ang natitirang mga mandirigma ng papel. Sa una, mayroong 10 papel na mandirigma, ngunit ngayon ay may mas mababa sa 10 mga powerhouse. Matapos ang isang talakayan, nagpasya silang magtulungan upang maalis ang huling ilang mga mandirigma ng papel at ibahagi ang mga supernatural na kapangyarihan. Matagumpay ding natalo ni Zovian ang isang mandirigma ng papel matapos ibigay ang lahat sa labanan. Napapagod na siya at hindi na nagkaroon ng lakas upang labanan. Sa makatuwid, ibinigay niya ang pagkakataon at pinili na mabawi. Di nagtagal, natapos ang labanan laban sa mga mandirigma ng papel. Ang huling mandirigma ng papel ay tinanggal,
at ang lugar ay bumalik sa isang pansamantalang kapayapaan. Pinili ng lahat na tratuhin ang kanilang mga pinsala at mabawi muna. Lahat sila ay malubhang nasugatan at napakalapit sa pagkamatay. Ito ay aabutin ng ilang sandali upang bumalik sa kanilang mga kondisyon ng rurok. Tiningnan sila ng libingan na may nasiyahan na ekspresyon. Inaasahan niyang mamatay ang ilang mga powerhouse habang nakikipaglaban sa 10 mandirigma ng Papay. Taliwas sa kanyang paunang pag-asa, lahat ay nakaligtas. Pinlano niyang makahanap ng isang dahilan upang bumili ng oras upang pagalingin si James, ngunit hindi na ito kinakailangan. Sa huli, pinili ng lahat na pagalingin sa halip na magpatuloy kaagad sa pakikipaglaban. Ang pangwakas na mandirigma ng Papay, haha. Ito ay nakakakuha ng kawili-wili. Tingnan natin kung mahuhuli ni James. Kung hindi, hindi nila matatalo ang panghuli na mandirigma ng Papay kahit na sumali sila sa puwersa. Napangiti ang nicho ng nonso. Lumipas ang oras araw-araw. Ang langit at lupa sa loob ng mundo ng libingan ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan na dahan-daang inayos ang pinsala sa lugar. Si Wera ang unang nakabawi mula sa kanyang mga pinsala at mabawi ang kanyang lakas. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay espesyal. Kinakailangan nitong patuloy na labanan at mabawi upang mapabuti. Matapos ang matinding laban-laban sa mga mandirigma ng Papay, ang kanyang aura ay lumago ng malaki. Tumayo siya at tiningnan ang iba pang mga powerhouse, na nag-recuperating pa rin. Pagkatapos, sinabi niya, lahat ng narito ay hindi kapani-pani walang talento. May mga powerhouse sa ranggo ng Years One Zeum. Paumanhin, ngunit para sa tunay na pamana, kakailanganin kong kumilos laban sa lahat. Pagkatapos magsalita, lumakad si Wera patungo kay Kent Jensen, isang alagad ng sekta ng Jersente. Ang sekta ng Jersente ay isa sa mga pinakamakapangyarihang masasamang puwersa sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis na kinatakutan ng marami. Sa sandaling iyon, si Kent ay nasa paglilinang pa rin. Ang kanyang mga pinsala ay nakabawi, ngunit hindi niya nakuha ang kanyang lakas. Matapos madama ang aura ni Wera, tumayo siya ng isang mabagsik na ekspresyon. Ikaw ay nasa pagmamadali, Wera. Sa palagay mo ba ay madaling target ako? Agad na pinakawalan ni Kent ang isang malakas na aura. Matapos mapansin ang dalawang makapangyarihang auras, ang iba pang mga powerhouse ay mabilis na tumayo at tumingin ng warily sa malayo. Tanging si James ay patuloy na nagtatanim ng tahimik, hindi pinapansin ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Paano mabilis na nakabawi si Wera? Kumuha ako ng isang nakapagpapagaling na elixir ngunit naibalik lamang ang kalahati ng aking lakas. Gayunpaman, ganap na nakuhang muli si Wera. Dapat siyang magmadali upang mapupuksa tayo. Ang kanyang aura ay makapangyarihan. Sa tuktok ng iyon, gumaling na siya. Maaaring sumali tayo sa mga puwersa upang talunin siya. Kung hindi man, dahan-daang aalisin niya tayo. Ang mga powerhouse ay nakipag-ugnay sa lihim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5818. Lamang 8 mga powerhouse ay naiwan sa arena, kasama sina James, Xavian, Wera, Kent, Slade, Zitlali, Lumia at Bertolaz. Lahat ay dumaan sa mabangis na laban at nakabawi mula sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, natapos ni Wera ang pag-recuperate ng maaga at nais na gumawa ng aksyon laban sa pinakamalubhang na sugatan na powerhouse, si Kent. Ang aura ni Wera ay labis na malakas. Samantala, si Kent ay hindi ganap na nakuhang muli mula sa mga nakaraang laban. Kahit na, pinakawalan niya ang isang malakas na aura matapos nalapitan siya ni Wera. Ang lahat ay tumigil sa pag-recuperating at nagsimulang makipag-usap ng lihim. Sa huli, nagpasya silang magkaisa laban kay Kent matapos natapusin na siya ang pinakamalakas sa ngayon. Kung siya ay nanatili, magiging masama para sa lahat. Samantala, hindi pinansin ni James ang kaguluhan at tahimik na nilinang. Tahimik na nakaupo ang libingan sa kabaong na nasuspine sa hangin. Matapos makita ang mga powerhouse na lalaban, mahinahon niyang sinabi, dahil ang lahat ay walang tiyaga na lumaban, tatawagan ko ang panghuli mandirigma ng Papay. Ang lahat ay agad na tumingin sa libingan. Sinabi ng libingan, ang panghuli mandirigma ng Papay ay malakas. Kahit na sa iyong mga pangunahing kondisyon, lahat ay maaaring hindi matalo ito habang nagtutulungan.
Ang mga pagkakataon ng tagumpay sa kasalukuyang mga estado ng lahat ay halos zero. Panipi. Matapos ang pagsasalita ng libingan, nagsimulang manginig ang malalayong bundok. Pagkatapos, isang crack na nabuo sa lupa at kumalat. Di nagtagal, nabuo ang isang walang humpay na kailaliman. Ang isang malakas at marahas na aura ay sumasaklaw sa hangin. Brrr! Ang bingi ng pagngangalit ng isang hindi kilalang nilalang ay lumusot, na nagdudulot ng mga panginginig sa buong lugar. Nadama ng lahat ang mga panginginig at nagpupumilit na balansehin ang kanilang sarili. Ano ang impyerno? Nararamdaman ko ang sobrang pag-alit na enerhiya mula rito. Ang mga mata ng lahat ay naayos sa kailaliman. Si molten lava ay gamulong mula sa kailaliman at bumagsak hanggang sa taas na 10,000 metro. Ang mga lalas ay umuulan sa lugar at itinakda ang mga nakapalibot na lugar sa apoy. Kaagad pagkatapos, isang mabangis na hayop na halos 10,000 metro ang haba na lumitaw mula sa kailaliman. Ang hayop ay may hitsura ng isang baka. Mayroon itong isang solong sungay sa itaas ng ulo nito, at ang napakalaking katawan nito ay natatakpan ng mga pulang kaliskis na parang apoy. Ito ay may isang mahabang buntot, at ang dulo nito ay may bola ng apoy. Matapos lumitaw ang hayop, ang temperatura sa loob ng mundo ng libingan ay agad na nagsimulang tumaas. Ano ang impyerno? Igneous. Tama ka. Iyon ay isang nakamamanghang. Ang alingaw-ngaw ay mayroon silang mga higanteng hayop na nakatira sa loob ng mga bitik ng mga kulay abo na zone ng mundo. Nabasa ko rin ang tungkol sa mga ito sa mga sinaunang libro. Sa loob ng ilang mga kulay abo na mga zone ng mundo ng Genesis, may mga bitik na puno ng lava. Ang mga hayop na ito ay umaasa sa lava upang mabuhay. Nakakatakot si Aura. Ang bawat tao ay may mga malubhang ekspresyon pagkatapos makita ang mga nakamamanghang. Hehe. Ang libingan ay nag-shock at sinabi, lahat ba ay nasiyahan sa pangwakas na mandirigma ng Popeye? Hindi maiwasang tanungin ni Wera, iyon ba ang isang mandirigma ng Popeye? Malinaw na ito ay isang buhay na hayop. Ngumiti at sumagot ang tungkil, maling. Ito ay isang Popeye na ginawa ni Franciscus na may buhay na walang kabuluhan. Medyo naiiba ito sa nakaraang mga mandirigma ng Popeye. Ang 10 Popeye na mandirigma na iyong kinakaharap ngayon ay magpapakita ng awa, ngunit hindi ito maguguluhan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5819. Sinabi ng tumrik na nakangiting, ang isang susi ay nakatago sa loob ng igneous. Kung papatayin mo ito at makuha ang susi, maaari mong buksan ang kabaong ni Franciscus at makuha ang kanyang mana. Ngayon, labanan ang lahat ng iyong nakuha at walang mga pagpigil. Kung hindi, ang kamatayan ay nasa iyo. Grr. Ang igneous ay sumakay sa hangin at pinakawalan ang isa pang dagandong. Pagkatapos, ang nagninangas na pulang mata ay naskan ang paligid, na naghahanap ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng libingan. Iminungkahi ni Wera, ang hayop na iyon ay mukhang nakakatakot. Hayaan ang labanan at patayin ito ng magkasama. Tiningnan siya ni Bert Olas at sinabing, bakit hindi ka muna lumaban? Hindi pa tayo ganap na nakuhang muli. Kung lalaban tayo ngayon, magmadali tayo sa ating pagkamatay. Pinipigilan mo ito ng ilang sandali upang mabawi namin at mabawi ang aming lakas. Hindi makatuwiran iyon, agad na tinanggihan ni Wera ang ideya. Si Kent ay nag-sneer, hindi ka ba sabik na mapupuksa ako? Maaari kaming magpahinga at mabawi ang aming lakas kung hindi ito para sa iyo. Ngunit kailangan mo lamang kumilos, at ngayon ay pinakawalan ng libingan ang pangwakas na mandirigma ng Popeye ng maaga. Panipi. Sumang-ayon si Slade, tama siya. Dapat mong pigilan ang igneous para sa isang habang, Wera. Mabilis na hinimok ni Lumia, tumigil sa pag-aaksaya ng oras. Lahat ay mabilis na gumaling. Pagkatapos magsalita, tumungo si Lumia sa isang sulok at mag-set up ng isang pagbuo ng oras. Pagkatapos, sinimulan niyang tratuhin ang kanyang mga sugat. Ang iba ay kumakalat din sa iba't ibang sulok ng mundo ng libingan at nagsimulang mabawi. Sinumpa ni Wera, mapahamak ito. Ang kanyang plano na patayin ang iba at sakupin ang pangwakas na kayamanan ay bumaba sa kanal matapos na hindi inaasahang pinakawalan ng libingan ang panghuli na mandirigma ng Popeye. Si Wera ay walang pagpipilian kundi upang labanan muna ang igneous. Ang mga mata ng mata ay naayos sa Wera, at biglang bumaril mula sa mga mata nito.
Agad na napapalibutan ng apoy si Wera at sinunog ang kanyang paligid. Ang mga apoy na apoy ay ipinanganak mula sa lava sa loob ng mga bitik ng mundo ng Genesis at may kakilakilabot na lakas. Ang isa ay kailangang hindi bababa sa Years 1 unang ranggo upang mag-iwan ng isang mundo ng Genesis. Gayunpaman, imposible ang pagpasok ng mga bitik sa loob ng mga mundong ito, kahit na sa unang tangke ng Years 1. Boom! Ang mga apoy ay umuulan sa mundo ng libingan, na ginagawang ang buong lugar sa isang dagat ng apoy. Tumayo si Wera sa walang bisa at ginamit ang kanyang malakas na aura upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag upang hadlangan ang mga apoy. Pagkatapos, tinawag niya ang isang palakol sa labanan at sumigaw, "Well, tingnan natin kung gaano kalakas ang pangwakas na mandirigman ng papel na ito." Tumalon siya sa kalangitan, nang diretsyo na lumalakad sa itaas ng igneous. Pagkatapos, agad niyang sinampal ang kanyang axe-axe sa ulo ng Ingenuous. Ang palakol ay tumama sa mga kaliskis ng hard. Boom! Ang isang malakas na puwersa ay kumalat at sinira ang nakapalibot na walang bisa. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi naging sanhi ng anumang malaking pinsala sa kanya. Sa halip, siya ay sinaktan ng isang malakas na puwersa at kumatok. Si Wera ay naglabas ng isang bibig ng dugo habang siya ay sumabog sa hangin. Napanood ng lahat ang eksena na naganap. Napakalakas ba ng igneous? Si Wera ay bihasa sa Celestial Momentum Art. Matapos labanan ang mga matinding laban at mabawi mula sa kanyang mga pinsala, ang kanyang kasalukuyang momentum ay dapat na nasa rurok nito. Gayunpaman, hindi niya masira ang pagtatanggol ng igneous. Ang mga nabubuhay na nilalang na nagre-resulta ay nabigla ng pagtatanggol ng igneous. Matapos kumatok si Wera, ang kanyang enerhiya ng dugo ay bumagsak, at patuloy siyang dumura ng dugo. Ang kanyang kamay na humahawak sa axe ng labanan ay naging manhid, at halos mawala siya sa pagkakahawak. Malakas ito. Bumagsak si Wera, napagtanto na hindi niya matatalo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sarili. Bibili ako ng ilang oras, kaya mabilis na pagalingin. Pagkatapos, sasali kami sa mga puwersa upang patayin ito. Ang boses ni Wera ay lumubog sa buong mundo ng libingan. Pagkatapos magsalita, kinuha niya muli ang axe ng labanan at sisingilan sa mga igneous. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5820. Wera ay ang tanging magagamit upang labanan, kaya kailangan niyang pigilan ang igneous hanggang sa ang iba pang mga powerhouse ay nakakuha ng kanilang lakas. Ang kanilang tanging pagkakataon na talunin ang igneous ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan. Bigla, ang palakol ni Wera ay pinalaki sa laki ng isang planeta. Pagkatapos, bumaba ito mula sa kalangitan at sinaktan ang igneous. Boom! Ang puwang na nakapalibot sa igneous ay sumabog at gumuho. Gayunpaman, ang mga panlaban ng igneous ay mas matatag kaysa sa puwang ng libingan. Ang puwang ay gumuho pagkatapos ng epekto, ngunit ang mga igneous ay nanatiling hindi nasaktan. Sa sandaling iyon, ang igneous ay bumagsak sa malaking buntot nito. Kung saan ito lumipas, ang walang bisa ay sunugin. Si Wera ay nag-dodge, ngunit hindi siya sapat na mabilis. Nakipag-ugnay siya sa mga apoy, at agad na sinunog ang kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang ngipin sa sakit. Napakalakas, mabilis na nawala si Wera sa malayo. Ang kanyang axe-axe ay umuurong at bumalik sa kanyang kamay. Ang napakalaking buntot ay nahulog mula sa kalangitan, na naglalayong diretsyo sa kanya. Itinaas ni Wera ang kanyang palakol at lumipat sa buntot. Ang kanyang palakol sa labanan ay kumatok, at ang buntot ay nahulog sa kanyang katawan. Bumagsak si Wera mula sa kalangitan at bumagsak sa lupa. Ang epekto ay nagdulot ng isang malalim na hukay upang mabuo, at si Wera ay inilibing sa ilalim ng basurahan. Boom! Ang mga basurahan na hiwalay, at lumitaw si Wera mula rito. Pagkatapos, agad niyang sinaktan ang igneous. Ipinagbigyan niya ang lahat ng kanyang lakas at nagsumite ng isang supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi rin niya masisira ang mga panlaban ng igneous. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, siya ay nasugatan ng igneous na apoy at nasa isang kakilakilabot na estado. Sinumpa ni Wera, "Mapahamak ito. Gaano katagal ang gagawin mo? Hindi na ako makakapigil." Isang boses ang nagmula sa malayo. "Kailangan mong maging mapagpasensya.
Pinabilis ko na ang aking proseso ng pagpapagaling sa pagbuo ng oras. Maghanglang sa loob ng isa pang 3 araw. Kailangan ko ng 5 araw. Kailangan ko rin ng halos 4 hanggang 5 araw. Ang iba pang mga powerhouse ay sumagot sa kanya. Sigaw ni Wera, ano ang ibig mong sabihin 3, 4, o 5 araw? Hindi ko rin ito mapigilan ng 1 oras. Sa sandaling iyon, inilunsad ng Igneous ang isa pang pag-atake. Ang Igneous ay kumalas sa claw nito at hinawakan si Wera. Agad na nasugatan si Wera. Tinangka niyang palayain, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Axe, sigaw ni Wera, at ang kanyang palakol ay agad na lumubog sa claw ng Igneous. Gayunpaman, ang claw ay mayroon ding isang kakilakilabot na pagtatanggol. Ipinagbigyan ni Wera ang lahat ng kanyang lakas upang makontrol ang palakol, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Sa kabutihang palad, ang Igneous ay bahagyang pinakawalan ang pagkakahawak nito. Mabilis niyang inagaw ang pagkakataon at nakatakas sa malayo. Siya ay huminto ng labis at nagbulong, hindi ko ito labanan sa ulo. Kailangan kong lumayo at maubos ito. Binago ni Wera ang kanyang plano sa labanan. Sa sandaling iyon, muling binaril si Flames mula sa mga mata ng Igneous. Ang apoy ay dumaan sa walang bisa, diretso na patungo sa Wera. Mabilis na dodge si Wera. Samantala, ang nakapalibot na tinig ay sinunog ng apoy. Ang Igneous, gayunpaman, ay hinulaang na si Wera ay magbabad ng apoy. Bigla itong nawala at lumitaw sa likuran ni Wera. Pagkatapos, ang buntot nito ay lumusot sa likuran ni Wera. Nag-ungol si Wera sa sakit matapos na masugatan ang kanyang itim. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabagabag. Gayunpaman, pinamamahalaang niyang pagalingin ang kanyang mga pinsala sa pamamagitan ng paggamit ng isang supernatural na kapangyarihan. Sinumpa ni Wera, mapahamak ito. Alam niyang hindi maiiwasan ang kamatayan kung magpapatuloy siyang lumaban.